Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Bitbit ko ang isang makapal na brown envelope na puno ng certificates, medals, at diploma. Kung tutuusin, halos buong buhay ko ang laman noon. Lahat ng pagpupuyat, pag-iwas sa gala, pagtitipid ng nanay ko para lang may pamasahe ako papuntang unibersidad na roon lahat. Summa cum laude. Ilang beses kong binasa ang nakasulat sa diploma ko habang nakaupo sa waiting area ng isang malaking kumpanya. Sabi nila, kapag may ganyang karangalan ka, trabaho na ang lalapit sa'yo. Pero mali pala sila. And Andrea Santos. Tumayo ako agad. Pasensya na po. We decided to move forward with another applicant. Napangiti lang ako kahit parang may kumuyom sa dibdib ko. Okay lang po. Salamat sa opportunity. Paglabas ko ng building, saka ko lang naramdaman ang bigat. Hindi dahil iyon ang una kong rejection. Pang-18 na pala. 18 kumpanya na ang nagpaasa sa akin. May nagsabing overqualified daw ako. May nagsabing kulang sa experience. May nagsabing tatawagan na lang nila ako. Hanggang sa natutunan kong ang salitang itatawagan ka namin ay minsan mas masakit pa sa direktang hindi. Pag-uwi ko sa inuupahan naming maliit na bahay, nadatnan ko si mama na tahimik na naghihiwa ng gulay. Kamusta, anak? Ngumiti ako. Okay lang po. Pero kilala ako ni mama. Isang tingin lang, alam na niyang nagsisinungaling ako. Wala na naman? Umiling ako. Hindi na siya nagsalita. Tahimik lang niyang inilapag ang kutsilyo bago lumapit at hinawakan ang balikat ko. Anak, hindi nasusukat ang halaga mo sa trabaho. Napaluha ako. E paano tayo, ma? 3 buwan na tayong delayed sa renta. Hindi na siya nakasagot. Doon ko unang naramdamang kahit gaano kakatalino, may mga laban sa buhay na hindi kayang ipanalo ng diploma. Kinabukasan, habang nag-scroll ako sa cellphone, may nakita akong simpleng post sa isang local community page. Looking as private tutor. Grade 6 student. Stay out. Competitive salary. Hindi ko sana papansinin. Pero nang mabasa ko ang kasunod, napahinto ako. Residence of Mayor Rodrigo Villanueva. Napataas ang kilay ko. Sa buong probinsya namin, iisang pangalan lang ang kayang magpatigil ng usapan. Ang Mayor Villanueva. May nagsasabing mabait daw. May nagsasabing matulungin. Pero mas marami ang nagsasabing wala kang laban kapag nakabangga mo ang pamilya nila. Makapangyarihan. Mayaman. At halos lahat ng negosyo sa bayan may koneksyon sa kanila. Napaisip ako. Tutor. Hindi iyon ang pinangarap ko. Hindi iyon ang kursong tinapos ko. Pero noong makita ko ang nakasaad na buwan ng sahod, napalunok ako. Halos doble iyon kumpara sa entry-level salary na ina-applyan ko. Kinagabihan, sinabi ko kay mama. Tatanggapin ko na. Tahimik lang siya. Sigurado ka ba? Wala na tayong ibang pagpipilian. Makalipas ang 2 araw, nakatayo na ako sa harap ng pinakamalaking gate na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi bahay. Parang mansyon. May fountain. May malawak na hardin. At may security guard na parang ako pa ang kinakabahan kaysa sa kanya. Ikaw ba ang bagong tutor? Opo. Pinapasok niya ako. Habang naglalakad ako papasok, hindi ko maiwasang mapatingin sa bawat sulok. Tahimik. Malinis. Pero may kakaibang pakiramdam. Parang ang bawat pader ay may itinatagong kwento. Ilang minuto pa, sinalubong ako ng isang babaeng nasa 50 taong gulang. Ikaw si Andrea? Opo. Ako si Aling Rosa. Ako ang namamahala rito. Hindi siya ngumiti. Parang sinusukat niya ako mula ulo hanggang paa. May mga alituntunin dito. Tumango ako. Una, huwag kang makikialam sa buhay ng pamilya. Opo. Pangalawa, gawin mo lang ang trabaho mo. Opo. At pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sinabi niya ang pangatlo. Ikatlo, kapag may narinig o nakita ka rito na hindi mo maintindihan, kalimutan mo. Napakunot ang noo ko. Ngunit hindi na niya iyon ipinaliwanag. Dito ka. Dinala niya ako sa 2 palapag. Huminto kami sa harap ng isang silid.
Pagbukas ng pinto, bumungad ang batang lalaki. Siguro'y nasa 12 anyos. Tahimik. Nakayuko. Nakatingin lang sa notebook. Lucas. Hindi man lang siya lumingon. Siya na ang bago mong tutor. Mabagal siyang tumingin sa akin. Napansin kong namumugto ang mga mata niya. Parang matagal nang umiiyak. Ngumiti ako. Hi. Ako si Teacher Andrea. Hindi siya ngumiti pabalik. Sa halip, mahina niyang sinabi. Umalis ka na. Nagulat ako. Bakit? Lumingon muna siya sa nakasarang pinto. Tapos ay halos pabulong niyang sinabi ang mga salitang nagpabago sa buong tingin ko sa mansyong iyon. Kapag nalaman ni Papa na kinausap kita, baka ikaw na ang susunod na mawala. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko agad alam kung ano ang isasagot. Bakit mo naman nasabi yan? Mahina kong tanong. Pero bago pa makapagsalita si Lucas, bumukas ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Nakaputing polo, plansadong-plansado ang pantalon, at kahit hindi ko pa siya nakikita ng personal noon, alam kong siya ang Mayor Rodrigo Villanueva. Hindi siya nagsalita agad. Isa-isa niya kaming tiningnan. Ako. Si Lucas. Pagkatapos ay ngumiti. Pero kakaiba ang ngiting iyon. Hindi mainit. Hindi rin pala kaibigan. Parang ngiting kayang magtago ng 10 lihim. Ikaw na pala ang bagong tutor. Opo, Mayor. Rodrigo na lang. Ayokong masyadong formal sa loob ng bahay. Tumango ako. Narinig kong sumakum loud ka. Opo. Magaling. Lumapit siya kay Lucas at marahang ipinatong ang kamay sa balikat nito. Anak, babait ka sa teacher mo. Napansin kong bahagyang nanginig ang bata. Hindi takot na parang napagalitan. Takot na parang may mas malalim na dahilan. Opo, di. Mabilis na umalis ang mayor matapos magbilin. Aling Rosa, ihanda ninyo ang silid-aralan. Nang magsara ang pinto, saka lang huminga ng malalim si Lucas. Parang kanina pa niya pinipigilan ang paghinga. Teacher Lee. Huwag niyo pong sabihin kay Papa ang sinabi ko. Hindi. Totoo po iyon. Ano ang totoo? Naibaba niya ang tingin. May mga taong pumapasok dito. Mga bisita. Umiling siya. Mga teacher. Napakunot ang noo ko. Natural lang naman iyon. Hindi po. Huminto siya. Kasi hindi na sila bumabalik. Hindi ko napigilang mapangiti ng bahagya. Baka naman lumilipat lang ng trabaho. Baka resign lang. Pero hindi ganoon ang ekspresyon ni Lucas. Parang naniniwala siyang may mas masama pang nangyayari. Hindi ko na muna ipinilit ang usapan. Sa halip, nagsimula kaming mag-review sa math. Napansin kong sobrang talino ng bata. Isang beses lang ipaliwanag, naiintindihan agad. Pero bawat tunog ng yabag sa labas. Napapahinto siya. Bawat pagbukas ng pinto. Napapatingin siya agad. Parang palagi siyang nag-aabang ng panganib. Lumipas ang unang linggo. Unti-unti kong nakilala ang mga tao sa bahay. Si Aling Rosa. Tahimik. Mabait kapag kaming dalawa lang. Pero nag-iba ang kilos kapag naroon ang mayor. Laging kinakabahan. Laging nagmamadali. May isa pang hardinero na si Mang Isko. Halos hindi nagsasalita. Kapag binabati ko, tango lang ang sagot. Parang may bawal sabihin. Isang hapon, habang hinihintay ko si Lucas, napansin kong may lumang larawan sa hallway. Isang buong pamilya. Mayor Rodrigo. Isang magandang babae. At isang batang babae na halos kasing edad ni Lucas. Napangiti ako. Mukhang masaya silang pamilya noon. Biglang lumapit si Aling Rosa. Ma'am. Tingnan ko lang po sana di. Mabilis niyang inalis ang frame. Sirang litrato na iyan. Napansin kong nanginginig ang kamay niya. Nasaan na po iyong babae? Hindi siya sumagot. Sa halip ay mabilis siyang naglakad palayo. Lalong dumami ang tanong sa isip ko. Kinagabihan, habang naghahapunan kami ni Mama, naikwento ko ang kakaibang asa ng lahat sa mansyon. Huwag ka nang makialam, anak. Pero parang may mali talaga. Mayayaman sila.
Ano naman po? Kapag mayaman at makapangyarihan ang kalaban mo, kahit tama ka pwede ka pa ring matalo. Hindi ko na ipinilit. Pero hindi nawala ang kutob ko. Makalipas ang ilang araw, may ipinagawa sa akin si Lucas. Teacher, pwede po bang samahan niyo ako sa library? May hahanapin ba tayo? Tumango siya. Tahimik kaming pumasok. Napakalaki ng silid. Punong-puno ng mga aklat. Habang naghahanap ako ng reference book, napansin kong wala na si Lucas. Lucas? Walang sumagot. Napansin kong bahagyang nakabukas ang isang bookshelf. Parang may espasyong nakatago sa likod nito. Lumapit ako. Pagdikit ko ng kamay sa kahoy, bahagya itong umusog. May makipot na daanan. Napalunok ako. Dapat ba akong pumasok? Naalala ko ang bili ni Aling Rosa. Kapag may nakita ka rito na hindi mo maintindihan, kalimutan mo. Pero nanaig ang kuryosidad. Dahan-dahan akong pumasok. Madilim. Malamig. At sa dulo ng makitid na pasilyo, may isang maliit na silid. May mesa. May lumang kabinet. At may dose-dosenang kahon na puno ng mga folder. Isa sa mga iyon ang aksidenteng nahulog ng masagi ko. Nagkalat ang laman. Mga diploma. Mga resume. Mga employment records. Lahat ay pag-aari ng iba't ibang tao. At halos pare-pareho ang kanilang propesyon. Teacher. Tutor. Private instructor. Napansin kong may nakatatak na pulang tinta sa bawat folder. Terminated. Pero ang mas nagpahinto sa tibok ng puso ko ay ang isang retrato na dumausdos mula sa pinakailalim. Kinuha ko iyon. Isang babae. Nakangiti. Nakaputing blouse. May medalya sa lig. At sa likod ng litrato, nakasulat ang 4 na salitang halos magpabitaw sa akin sa larawan. Summa cum laude. Nawawala mula 2023. Kasabay noon, may narinig akong mabagal na yabag mula sa likod ng lihim na silid. At isang pamilyar na boses ang malamig na nagsalita. Akala ko ba, sinabi kong huwag kang makikialam? Parang tumigil ang oras. Hindi ko agad nilingon kung sino ang nasa likod ko. Pero kilalang kilala ko na ang boses na iyon. Mayor Rodrigo. Dahan-dahan akong humarap. Nakatayo siya sa bukana ng lihim na silid. Hindi na siya nakangiti tulad ng una naming pagkikita. Ang mga mata niya ay malamig, tila sinusukat kung nagsisinungaling ba ako o hindi. Napatingin siya sa retratong hawak ko. Mahilig ka palang maghalungkat. Mabilis kong ibinaba ang larawan. Hindi ko po sinasadya. Nahulog lang po ang kahon. Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa akin, kinuha ang retrato, sa kamarahang pinunasan ang alikabok gamit ang panyo niya. Alam mo ba kung sino siya? Umiling ako. Hindi po. Dating tutor. Iyon lang ang sinabi niya. Wala nang paliwanag. Wala ring emosyon. Para bang ordinaryong empleyado lang ang tinutukoy niya. Tara. Lumabas siya ng silid na parang walang nangyari. Hindi ko alam kung susunod ba ako o tatakbo palabas ng mansyon. Pero naalala ko si Mama. Naalala ko ang renta. Naalala ko ang mga bayarin. Kaya sumunod ako. Paglabas namin, nakita kong naghihintay si Lucas sa dulo ng pasilyo. Namumutla siya. Hindi niya ako matingnan. Parang alam niyang may nakita akong hindi ko dapat nakita. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang retrato ng babaeng iyon. Bakit nasa lihim na silid ang records ng mga tutor? At kung terminated di lang ang ibig sabihin ng pulang tatak, bakit kailangan pang itago ang mga dokumento? Kinabukasan, pagpasok ko sa mansyon, ibang-iba ang pakikitungo sa akin ni Aling Rosa. Kanina pa siya pabalik-balik sa kusina. Maya-maya, lumapit siya habang walang ibang tao. Mahina lang ang boses niya. May nakita ka ba kahapon? Nag-alangan ako. Hindi ko po alam ang ibig ninyong sabihin. Napapikit siya. Mabuti. Pero bago siya tuluyang umalis, mahigpit niyang hinawakan ang pulsuhan ko. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kuryosidad. Napansin kong namumuo ang luha sa mga mata niya. May mga tanong na mas ligtas na walang sagot. Hindi na niya hinintay ang tugon ko.
Habang nagtuturo ako kay Lucas, napansin kong wala siya sa sarili. Paulit-ulit siyang sumusulyap sa bintana. Teacher Lee. May tiwala po ba kayo sa papa ko? Hindi ako agad nakasagot. Bakit mo natanong? Kumagat siya sa labi. Kasi dati nagtitiwala rin ako. Parang may kung anong bumigat sa dibdib ko. Hindi ba mabait ang papa mo? Hindi siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ang isang lumang lapis mula sa bag niya. May nakaukit na pangalan. Ella. Sino si Ella? Mahigpit niya iyong hinawakan. At ko. Napakunot ang noo ko. Akala ko nag-iisa kang anak. Iyon kasi ang nasa lahat ng campaign posters ng mayor. Laging si Lucas, ang nag-iisang anak ni Mayor Rodrigo Villanueva. Umiling siya. Hindi po. Nasaan ang ate mo? Napuno ng luha ang mga mata niya. Hindi ko na siya nakita ulit. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Napatingin ako sa retratong nakita ko sa hallway ilang araw na ang nakalipas. Iyong batang babae. Siya ba si Ella? Kung buhay pa siya, bakit tila binura ang buong pagkatao niya? Bakit wala ni isang larawan niya sa sala? Bakit walang banggit tungkol sa kanya sa kahit sino? Hindi ko na naituloy ang tanong dahil biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mayor. Ngumiti siya. Kamusta ang pag-aaral? Mabuti naman po, sagot ko. Lumapit siya sa mesa. Napansin niyang hawak ni Lucas ang lapis. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon niya. Kanino galing yan? Tahimik si Lucas. Tinatanong kita. Napayuko ang bata. Kay. Ek. Isang malakas na kalabog ang umalinggaw sa silid ng ihampas ng mayor ang kamay niya sa mesa. Hindi siya sumigaw. Mas nakakatakot ang mahinahon niyang boses. Ilang beses ko bang sinabi? Wala kang ate. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi iyon simpleng pagtanggi. Parang gusto niyang burahin mismo ang alaala ng sariling anak. Kinuha niya ang lapis at ibinulsa. Pagkatapos ay ngumiti ulit sa akin na parang walang nangyari. Andrea, maaari ba kitang makausap sa opisina ko mamaya? Opo. Pag-alis niya, hindi na napigilan ni Lucas ang pag-iyak. Teacher Lee. Huwag kang magsalita ngayon. Umiling siya. Hindi kailangan niyong malaman. May inilabas siyang isang maliit na susi mula sa medyas niya. Matagal na pala niya itong itinatago. Iniabot niya iyon sa akin habang nanginginig ang kamay. Kapag may nangyari sa akin, huwag mong sabihin ang ganyan. Hanapin niyo ang pulang kahon sa lumang greenhouse. Napatingin ako sa susi. Anong meron doon? Napapikit si Lucas. Nandoon ang dahilan kung bakit wala na ang ate ko. Bago pa ako makapagtanong, narinig namin ang boses ni Aling Rosa mula sa labas. Ma'am Andrea, hinihintay na po kayo ni Mayor sa opisina. Mahigpit kong hinawakan ang maliit na susi sa loob ng bulsa ko. Hindi alam ng Mayor na may ipinagkatiwala na sa akin si Lucas. At hindi rin niya alam na sa sandaling iyon, hindi na lang trabaho ang ipinaglalaban ko. May isang batang desperadong humihingi ng tulong. At may isang lihim na unti-unti nang nagbubukas. Ang hindi ko lang alam. Pagpasok ko sa opisina ng mayor, may isang dokumentong nakalatag sa mesa. Nandoon ang buong pangalan ko. Kasama ang pangalan ni Mama. Ang address ng inuupahan naming bahay. At pati ang lahat ng aplikasyon ko sa iba't ibang kumpanya. Tumingin siya sa akin at dahan-dahang nagsalita. Hindi mo ba naitanong sa sarili mo kung bakit sa dinami-dami ng aplikante, ikaw ang pinili kong maging tutor? Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang makita ko ang mga papeles sa mesa. Nandoon ang resume ko. Transcript of records. Mga certificate. Pati ang mga rejection email na tanging ako lang at ang mga kumpanyang inaplayan ko ang dapat nakakaalam. Mas lalo akong natigilan nang makita ko ang isang folder na mailabel na Andrea Santos, Background Report. Napahigpit ang hawak ko sa bag. Hindi na ito basta simpleng interview o trabaho. Parang matagal na nila akong pinag-aaralan. Umupo ka. Kalma ang boses ni Mayor Rodrigo. Sumunod ako kahit gusto nang tumakbo ng mga paa ko. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa mesa.
Alam mo ba kung bakit hindi ka natanggap sa kahit isang kumpanya? Napatingin ako sa kanya. Hindi ako sumagot. Dahil sinigurado kong hindi ka matatanggap. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Ano po? Hindi mo ba napansin? Pare-parehong dahilan. Pare-parehong sagot. Hindi ako makapaniwala. Ibig ninyong sabihin ni. Siya mismo ang tumango. Isang tawag lang. Napaatras ako sa upuan. Bakit? Hindi agad siya sumagot. Sa halip tumingin siya sa bintana. Maraming tao ang gustong magkaroon ng trabaho. Pero kakaunti lang ang may kakayahang turuan ang anak ko. Hindi ninyo kailangang sirain ang buhay ko para lang kunin akong tutor. Unang beses kong tumaas ang boses sa kanya. Tahimik lang siyang nakatingin. Kung inalok kita noon, tatanggapin mo ba? Hindi. Alam ko. Parang normal lang sa kanya ang ginawa niya. Parang negosyo lang. Parang wala siyang sinirang pangarap. Napakuyom ang kamao ko. May nanay akong umaasa sa akin. At ngayon, nababayaran ang renta ninyo. Parang sinaksak ang puso ko. Alam niya. Alam niya kahit ang pinakamaliit naming problema. Bakit ako? Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang drawer. May inilabas siyang lumang larawan. Pagharap niya nito sa akin, halos mahulog ako sa kinaupuan. Ang babae sa retrato. Halos kamukha ko. Parehong hugis ng mata. Parehong ilong. Parehong paraan ng pagngiti. Kung hindi lang mas luma ang litrato, iisipin kong ako iyon. Shari. Anak ko. Napasinghap ako. Ella. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ko. Kamukha mo siya. Hindi ko maikakaila. Kahit ako mismo, nagulat. Simula nang makita ko ang graduation picture mo sa universidad. Huminto siya. Akala ko multo ang nakita ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Parang unti-unting nagiging mas magulo ang lahat. Hindi ko kayo naiintindihan. Tumayo siya. Lumapit sa malaking kabinet sa likod niya. May kinuha siyang isang lumang album. Isa-isang binuklat. Lahat ng larawan ay iisa ang laman. Si Ella. Noong bata pa. Noong teenager. Graduation. Birthday. Kasama ang mayor. Kasama ang isang babaeng malamang ay asawa niya. Masayang pamilya. Hanggang sa biglang huminto ang mga litrato. Wala nang kasunod. Parang doon na natapos ang buhay ng dalaga. 5 taon na. Mahina niyang sabi. Pero hanggang ngayon, hindi niya natapos ang pangungusap. Unang beses kong nakita ang mayor na tila may dinadalang napakabigat na lungkot. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin tugma. Kung talagang mahal niya ang anak niya, bakit pilit niyang pinapalimot ito kay Lucas? Bakit pati mga larawan ay itinago? Bakit tila natatakot ang buong bahay na banggitin ang pangalan ni Ella? Lalo lamang dumami ang tanong. Bigla niyang isinara ang album. Andrea. Opo. May gusto akong alok. Napakunot ang noo ko. Manatili ka rito. Teacher pa rin po. Hindi lang tutor. Huminto siya. Gusto kong ikaw ang maging personal academic guardian ni Lucas. Malaki ang dagdag sa sahod. May sariling sasakyan. May sariling tirahan. Libre ang lahat. Halos imposibleng tanggihan. Pero may isang kondisyon. Huwag ka nang magtanong tungkol kay Ella. Diretso ang tingin niya sa akin. At huwag mong kakausapin si Lucas tungkol sa kanya. Doon ko tuluyang natiyak. May itinatago siya. At ayaw niyang may makaalam. Lumabas akong magulo ang isip. Pagdating ko sa hardin, nadatnan kong naghihintay si Aling Rosa. Hindi niya ako tinanong kung ano ang napag-usapan namin. Sa halip, iniabot niya sa akin ang isang maliit na supot ng pandesal. Para sa nanay mo. Umiti ako ng bahagya. Salamat po. Habang tinatanggap ko iyon, napansin kong may nakasingit na maliit na papel. Hindi ko agad binasa. Inilagay ko muna sa bulsa. Pag-uwi ko ng gabing iyon, nadatnan kong natutulog na si Mama. Tahimik akong pumasok sa kwarto.
Saka ko inilabas ang papel. 3 linya lang ang nakasulat. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na. Pero kung gusto mong malaman ang katotohanan, puntahan mo ang lumang greenhouse bago mag-alauna ng madaling araw. Mag-isa ka lang. Walang pangalan. Walang pirma. Napatingin ako sa maliit na susing ibinigay ni Lucas. Pareho silang tumuturo sa iisang lugar. Ang lumang greenhouse. Halos hindi ako nakatulog. Eksaktong 12:30 ng gabi, tahimik akong umalis ng bahay. Madilim ang buong bakuran ng mansyon. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay. Nang marating ko ang greenhouse, halos natakpan na ito ng mga gumagapang na halaman. Mukha na itong matagal na inabandona. Nanginginig ang kamay kong inilabas ang susi. Kasya ito sa lumang kandado. Isang mahinang kiklik. Bumukas ang pinto. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy at basang lupa. Nasa gitna ang isang malaking pulang kahon. Eksaktong sinabi ni Lucas. Lumapit ako. Huminga ng malalim. Unti-unti kong binuksan ang takip. At sa mismong sandaling bumukas ito, may narinig akong isang babae na nagsalita mula sa madilim na sulok ng greenhouse. Sa wakas napaharap ako sa direksyon ng boses. May isang payat na babae na dahan-dahang lumabas sa dilim. Gusot ang buhok. Maputla ang mukha. Pero nang tamaan siya ng liwanag ng buwan, halos mabitawan ko ang takip ng kahon. Dahil ang babaeng nakatayo sa harap ko ay eksaktong kamukha ng babaeng nasa lahat ng lumang larawan. Mahina siyang humiti at nagsabi, "Ako si Ella at 5 taon na akong itinuturing na patay." Hindi ako nakagalaw. Pakiramdam ko may kung anong humigpit sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumigaw, tumakbo, o paniwalaan ang nakikita ko. Ako po ba ang nananaginip? Napangiti ng mapait ang babae. Iyan din ang tanong ko sa sarili ko sa loob ng 5 taon. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Sa mas maliwanag na bahagi ng greenhouse, mas lalo kong nakita ang itsura niya. Payat. Halatang kulang sa tulog. May manipis na peklat sa kanang bahagi ng noo. Pero walang duda. Siya ang babaeng nasa mga lumang litrato. Si Ella. Ang anak ng mayor na sinasabing matagal nang nawawala. Ano nang nangyari sa inyo? Napabuntong hininga siya. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Bumaba siya sa tabi ng pulang kahon. Binuksan niya ito ng tuluyan. Hindi pera. Hindi alahas. Kundi mga notebook, flash drive, lumang cellphone, at makakapal na folder. Isa-isang inilabas ni Ella ang mga iyon. Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili ni Papa? Tumango ako ng bahagya. Sabi niya kamukha raw kita. Bahagi lang iyon ng totoo. Napakunot ang noo ko. May mas malalim pa. Bigla siyang tumingin sa paligid, tila may hinihintay na may makarinig. Pagkatapos ay tumingin siya diretso sa akin. Andrea, kilala mo ba ang tatay mo? Parang may malamig na hangin na dumaan sa buong katawan ko. Buhay pa ba siya? Napayuko ako. Hindi ko po siya nakilala. Ilang beses nang ikinuwento ni Mama na iniwan kami ng tatay ko bago pa ako ipanganak. Wala akong litrato. Wala akong alaala. Pati pangalan niya, ayaw banggitin ni Mama. Tahimik na tumango si Ella. Akala ko na. Hindi ko kayo maintindihan. Hinawakan niya ang isa sa mga folder. Binuksan niya iyon. May lumang newspaper clipping. Isang balitang halos 25 taon na ang tanda. Vice Mayor's aide dies in mysterious road accident. May larawan ng isang binata. Napakunot ang noo ko. Hindi ko siya kilala. Siya ang Daniel Santos. Napatitig ako. Santos. Apelyido ko. Siya ang ama mo. Parang umalingaw ang mga salitang iyon sa loob ng greenhouse. Hindi Hindi ko napigilang mapaatras. Impossible. May ebidensya ako. Nanginginig ang kamay niyang iniabot ang isang lumang litrato. 2 binata ang magkatabing nakangiti. Isa si Mayor Rodrigo, mas bata pa. Ang isa, kamukhang kamukha ko. Parehong kilay. Parehong panga.
Parang nakikita ko ang sarili ko sa lalaking iyon. Tatay mo at ang papa ko di. Huminto siya. Magkaibigan noon. Napaupo ako sa lumang bangko. Pakiramdam ko, umiikot ang buong paligid. Bakit hindi sinabi ni Mama? Dahil pagkatapos mamatay ng tatay mo, nagsimula na ang lahat. Ano nang ibig ninyong sabihin? Huminga siya ng malalim. Akala ng lahat, aksidente ang nangyari. Totoo ba? Unti-unti siyang umiling. Hindi. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi aksidente. May pumatay sa kanya. Napalunok ako. Sino? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, iniabot niya ang lumang cellphone. Narito ang dahilan kung bakit gusto akong patahimikin. Binuksan ko ang cellphone. May isang video file. Walang pangalan. Isang petsa lang. August 18. Pinindot ko ang play. Malabo ang kuha. Parang lihim na kinunan. Unti-unting luminaw ang video. Isang opisina. May dalawang lalaking nagtatalo. Isa roon ay ang batang-batang Mayor Rodrigo. Ang isa, ang lalaking nasa newspaper clipping. Ang ama ko. Mahina ang audio sa umpisa. Pero maya-maya, naging malinaw ang kanilang usapan. Hindi ako papayag. Sigaw ng ama ko. Ilalabas ko ang lahat ng ebidensya. Tumayo ang batang mayor. Kapag ginawa mo iyan, hindi ako natatakot sa'yo. Sumunod ang ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay may narinig akong isang pangungusap na nagpanginig sa buong katawan ko. Kung mawala ka matatapos ang problema. Biglang nag-black ang video. Napatingin ako kay Ella. Ito lang. Hindi. May isa pang file. Mas mahaba. Pero huwag mong panoorin dito. Bakit? Dahil may tracker ang cellphone. Napatayo ako. Tracker. Tumango siya. Nalaman ko lang iyon ng huli na. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa siya nakakasagot nang biglang may tumamang malakas na ilaw mula sa labas ng greenhouse. Kasunod noon ang tunog ng maraming sasakyan. Sunod-sunod. Parang may convoy. Napapikit si Ella. Hinahanap na nila ako. Ano nang gagawin natin? Mabilis niyang isinara ang pulang kahon. Makinig kang mabuti. Iniabot niya sa akin ang flash drive. Ito ang tunay na dahilan kung bakit gusto akong burahin sa mundo. At ikaw? Ngumiti siya. Sanay na akong tumakbo. Hindi kita iiwan. Hindi mo pa alam kung gaano kalakas ang kalaban natin. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ng mayor mula sa labas. Andrea. Nanigas ako. Alam kong nasa loob ka. Tahimik kaming dalawa. Muling nagsalita ang mayor. Kung lalabas ka ngayon, ipapangako kong ligtas ang nanay mo. Parang may kumalabog sa dibdib ko. Si Mama. Paano niya nalaman? Napatingin ako kay Ella. Namutla siya. Huli na. Bakit? Dahan-dahan siyang tumingin sa maliit na siwang ng greenhouse. Nakita rin niya ang nakita ko. Hindi lang pala ang mayor ang nasa labas. May mga armadong gwardiya. May mga sasakyan ng munisipyo. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaluhod si Mama. Nakatali ang dalawang kamay. Habang nakatutok sa kanya ang isang baril. At nakatitig sa akin si Mayor Rodrigo, sa kanya dahan-dahang itinaas ang isang cellphone. May ongoing video call. Sa screen nito, kitang-kita ko si Lucas. Nakakulong siya sa loob ng kanyang silid, umiiyak habang sumisigaw. Teacher, huwag niyo pong ibigay sa kanya ang flash drive. Siya ang ni. Parang mababasag ang dibdib ko sa nakita ko. Sa isang banda, si Mama. Sa kabila, si Lucas. At nasa bulsa ko ang flash drive na tila siyang dahilan kung bakit handang gawin ni Mayor Rodrigo ang lahat. Napapikit ako sandali. Pagdilat ko, tumingin ako kay Ella. Hindi na tayo pwedeng umatras. Tumango siya. Panahon na. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang lumabas ng greenhouse. Paglabas ko, nakatutok agad sa akin ang mga mata ng lahat. Ngumiti ang mayor. Magaling. Itapon mo ang flash drive.
Hindi ako kumilos. Pakawalan niyo muna ang nanay ko. Andrea T. Malamig niyang sagot, wala ka sa posisyon para makipagkasundo. Tumingin ako kay mama. Kahit nakatali ang mga kamay niya, umiti pa rin siya. At saka siya sumigaw. Anak! Huwag kang susuko. Napapikit ako. Sa sandaling iyon, may narinig akong mahinang click mula sa likuran. Si Ella. May hawak siyang maliit na remote. Napatingin ang mayor sa kanya. Akala ko ba patay ka na? Mapait siyang umiti. Mas madali kasing kontrolin ang kwento kapag patay na ang isang tao. Pinindot niya ang remote. Biglang umilaw ang lumang projector sa loob ng greenhouse. Kasabay nito, nagsimulang tumugtog ang isang recording sa malalaking speaker na nakatago sa paligid. Boses ng mayor. Malinaw. Kapag nalaman ng publiko ang land grabbing tapos ang karera ko. Kasunod nito ang isa pang boses. Paano si Daniel? At pagkatapos, aksidente ang ipapalabas. Ako na ang bahala. Parang natigilan ang buong bakuran. Pati ang mga gwardiya ay nagkatinginan. Namutla ang mayor. Patayin niyo ang projector. Pero huli na. May isa pang tunog ang narinig. Sunod-sunod na mga sirena. Hindi pala kami nag-iisa. Habang nasa greenhouse ako kagabi, hindi lang flash drive ang itinago ni Ella. Naipadala na rin pala niya ang lahat ng ebidensya sa isang grupo ng mga mamamahayag at sa mga otoridad. Ilang sasakyan ang sabay-sabay na pumasok sa mansyon. Hindi na kontrolado ng mayor ang sitwasyon. Unti-unting ibinaba ng mga gwardiya ang kanilang mga baril. May ilan pang ang lumayo sa kanya. Dahil ba sa isang recording di? Nanginginig niyang sabi, sisirain ninyo ang lahat. Lumapit si Ella. Hindi recording ang sumira sa'yo. Ang mga desisyon mo. Tahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapit ang mga otoridad. Hindi na lumaban ang mayor. Bago siya isinakay sa sasakyan, lumingon siya kay Lucas. Unang beses kong nakita siyang umiyak. Anak T. Hindi sumagot si Lucas. Hindi dahil galit siya. Kundi dahil pagod na siyang magmahal ng isang amang matagal nang piniling ang kapangyarihan kaysa pamilya. Lumipas ang halos isang taon. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Napatunayang ang ama ko, si Daniel Santos, ay hindi namatay sa simpleng aksidente. Isa siyang taong nagtangkang ilantad ang katiwalian at binayaran iyon ng sariling buhay. Matagal na inilihim ang katotohanan at dahil sa mga bagong ebidensya, nalinis din ang pangalan niya. Niyakap ako ni mama ng araw na iyon. Pasensya ka na, anak. Bakit po? Akala ko kapag itinago ko ang nakaraan, mapoprotektahan kita. Mas lalo ko siyang niyakap. Hindi niyo kasalanan. May mga sugat na hindi kayang pagalingin ng panahon. Pero kayang pagalingin ng katotohanan. Si Ella ay nagsimulang mamuhay ng tahimik. Hindi na siya nagtago. Hindi rin siya naghiganti. Ang sabi niya sa akin minsan habang magkasama kaming umiinom ng kape. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang mabuhay ng malaya. Umiti lang ako. Sa wakas, nakita kong magaan na ang mukha niya. At si Lucas. Hindi na siya ang batang takot sa bawat yabag sa pasilyo. Mas madalas na siyang tumawa. Mas madalas nang magtanong. At isang araw, habang tinuturuan ko siya ng mathematics, bigla niyang sinabi. Teacher. Esan. Kapag lumaki ako gusto kong maging katulad ng tatay mo. Napangiti ako. Bakit? Kasi kahit wala na siya pinaglaban pa rin niya ang tama. Hindi ko napigilang maluha. Isang hapon may tumawag sa akin. Isa sa pinakamalaking kumpanya na ilang beses kong inaplayan noon. And Andrea Santos, nais po naming ialok sa inyo ang posisyon ng Training and Development Manager. Napatawa ako. Noong panahong desperado akong magkaroon ng trabaho, sarado ang lahat ng pinto. Pero nang tumigil akong habulin ang mga iyon at pinili kong panindigan ang tama. May mga bagong pintong kusang bumukas. Tinanggap ko ang alok. Pero hindi ko iniwan ang pagtuturo. Tuwing Sabado, libre pa rin akong nagtuturo sa mga batang walang kakayahang magbayad. Dahil doon ko naunawaan. Hindi pala ang diploma ang tunay na sukatan ng tagumpay. Hindi rin ang laki ng sahod.
kundi ang karakter na pinipili mong panatilihin kahit sinusubok ka ng buhay. At minsan, ang pinakamalaking biyaya ay dumarating pagkatapos mong maranasan ang pinakamabigat na kabiguan. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay paulit-ulit kang nire-reject, huwag mong isipin na wala kang halaga. Baka ang buhay ay inilalayo ka lang sa maling landas para ihanda ka sa isang mas mahalagang misyon. Dahil ang tagumpay na nakamit ng may malinis na konsensya. Iyon ang tagumpay na hindi kailanman kayang agawin ni numan.